Si John ay isang simpleng estudyante, tahimik, maayos, at hindi mahilig makisali sa gulo. Pero sa likod ng kanyang katahimikan, may mabigat siyang dinadala. Araw-araw siyang pumapasok, pero hindi na siya masaya. Hindi dahil tamad siya, kundi dahil pagod na siya. Pagod sa pauulit na gawain, pagod sa pag-aaral na hindi niya alam kung para saan. Hindi niya kaya magpahinga. Sa isip niya, kailangan niya maging magaling. Kailangan niya patunayan ang kanyang sarili. Hindi siya pwedeng magkamali. Palagi niya iniisip kung sapat ba ang ginawa niya. Iniisip niya kung magiging proud ba ang kanyang ama. Hindi niya randam ang pagmamahal nito, kundi pressure, mabigat, nakakasakal ng damdamin at salita. Pagtapos ng klase ay pauwi na si John. Masaya siya dahil nakakuha siya ng 49 out of 50 pero sa hindi niya inikala. Gusto ang pag-aaral mo? 39 over 40? Hindi mo ba perfect? Yun lang kinaya ko. Yun lang kinaya mo dahil laro ka ng laro. Hindi ka nag-aral ng buti. Pumasok ka sa kwarto mo at mag-aral ka. Ginawa ko naman lahat. Bakit hindi pa sapat yun? Ano pa bang gusto makita ni Itay sa akin? Pagod na ako. Di ko na alam ang gagawin ko. Bakit ba kasi ang laki ng inaasa ni Itay sa akin? Dahilan ba to? Dahil iniwan kami ni Ina? Si John ay nakaupo sa pader dagat. Nakita siya ng kanyang matalik na kaibigan at tumabi sa kanya. Kamusta ka na? Matagal na tayong di nakikita. Pasensya, ang dami kasing nangyari sa pag-aaral at sa bahay. Anong nangyari? Ang mga inaasahan ng aking ama ay lumalago. Kamakailan at hindi ako sigurado kung makakasabay pa ako ng mas matagal. Nakuha ko ang pinakamataas na marka sa isang habang pagsusulit at nagalit siya na hindi ako nakakuha ng perpektong marka sa halip. Nakakadismaya. Hindi ko alam kung ano pa ang gusto niya sa akin. Kantahan na lang kita para mawala yung dinadamdam mo. Walang iba pang sasarap sa pagtitingin natin. Sana ay di na magwakas ito. Paalala, huwag puro pag-aaral. Bigyan mo rin ng oras ang iyong sarili. At palagi tandaan, di ka man sapat sa mata ng iba, pero sa iba ay sapat na sapat ka na.